Magandang umaga po. Andito na naman po inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na iyo po makakasama sa umagang ito, ikalabing-anim. Ikalabing-anim na araw ng Agosto. At ngayon po ay patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at mananalangin. Pero bago po ang lahat, pinabati ko po ang bawat isa sa umagang ito at patuloy po tayo na magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon ng Diyos sa ating buhay. So bago po ang lahat ng yan, tayo po ay sumamba muna sa ating Panginoon at magpuri, magpasalamat sa kanyang kabutihan. At patuloy nating ideklara na tayo po ay nauuhaw sa kanya. At ganoon din kung paano nauuhaw ang isang usa sa tubig, ay dapat mauuhaw din po tayo sa kanya. Dahil ang Panginoon, ang Diyos ay nauuhaw din sa ating pagsamba. Ano ba nangyari? Sandali lang po na sorry, napindot, nagalaw. Hallelujah. Hallelujah. Ulitin po natin. Damdamin mo'y nasasaktan, di pa rin ito makahadlang sa pagdulog ko'y may kagalakan. Wala akong ibang nais kundi ang makita ka, kaluwalhati
hindi pa rin ito makahahadlang sa pagtulog ko. May kagalakan. Wala akong ibang nais kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Kinauhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin ay nasasaktan, hindi pa rin ito makahahadlang sa pagdulog ko'y may kagalakan. Wala akong ibang nais kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Kinauhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin ay nasasaktan, hindi pa rin ito
nais kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. So, patuloy tayong magpuri at magpasalamat at patuloy nating kauhawan ang presensya ng Panginoon. Bakit po? Kasi nauuhaw din siya sa ating patuloy na pagsamba sa Kanya. So, magandang umaga po ang bawat isa. Magandang umaga, Kuya Efren. Magandang umaga sa patuloy na salamat sa patuloy na inyong pakikiisa sa ating gawain. Ate Mercy, salamat po. At patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon dahil binigyan pa tayo ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, kalusugan, at pangalan ko, kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. Yan. So, sa umaga pong ito, ay patuloy po tayo sa ating gagawin. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay dumulog sa ating Ama at manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat sa pag-ibig mo na patuloy na ipinadadama mo sa amin. Salamat, Ama, sa patuloy na pagkalinga mo at patuloy na paggabay mo, pagtuturo, at ganoon din sa patuloy na pagbubuhos mo ng iyong biyaya at kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin. Iluluwalhati ka namin. Dinadakila ka namin sa umagang ito. At salamat dahil meron na naman po kaming pagkakataon mag-aral at makinig sa iyong harapan. At patuloy na hiling namin na ang ikaw po ang magsalita sa aming kalagitnaan sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, at buksan mo ang mata ng aming mga puso at isipan upang sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos, ng salita mo, ay maunawaan namin ang puso mo, ang kalooban mo. Hindi sa aming sariling pananaw, kundi sa pananaw mo, sa iyong perspektibo. Kaya salamat po. Salamat sa gagawin mo sa araw na ito, sa bawat isa sa amin, at patuloy na tulungan mo kami maipamuhay ang salitang natutunan namin sa araw na ito sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Ama. Ito ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So, ngayon po ay patuloy po tayo sa ating pag-aaral, at kahapon po ay tinapos po natin yung Transfiguration, kung saan nagbagong anyo ang ating Panginoong Hesus, at doon ay nagsalita ang Ama
na sinabing, ito ang aking anak na kinalulugtan, makinig kayo sa kanya. So yun po ang dapat nating patuloy na aunawain sa ating patuloy na pag-aaral ng salita. Pakinggan natin at pakinggan natin ang puso ng Ama. Kaya nga sabi nga nung tinuro sa ating panalangin na ating Panginoong Hesus, sabing ganon, ganito kayo manalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Ibig sabihin, ang hinihiling natin yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. At patuloy na masunod natin ang kanyang kalooban. Na ang kanyang kalooban ay maganap dito sa ating buhay, gaya ng sa langit. Yan po yung gustong makita na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay patuloy nating inihiling na tayo ay turuan niya na maunawaan natin ang kalooban niya sa ating buhay. Hindi sa kanino pa man, kundi sa ating buhay. Bakit po? Kasi yung buhay natin ay merong purpose kung bakit tayo nandito. Bakit pa tayo buhay hanggang ngayon? Yan. So, tuloy po tayo. At wala naman po akong, alam niyo po, dati noon, nung mga nauna, ay meron akong news, meron akong trivia, pero kung magbabalita po tayo ng mga balita ngayon, wala po tayong maririnig at mababasa, kundi puro hindi maganda. Kaya maganda po, bago lahat, ay makinig po tayo muna ng magandang balita. Yan. Yan po yan. Magandang umaga sa iyo, aking pinsan, Anor, dyan sa Cagayan. Magandang umaga sa iyo. At kamusta kayong lahat dyan? Yan. Alam mo, pasensya ka na, hindi ka rin nababati. Pero natutuwa ako dahil kasama ko kayo tuwing umaga na dito sa ating morning devotion. At nawa ay patuloy na tayong lumago sa pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. So, good morning sa iyo. Anor, si Ate Tessie, si Maria, si pangalan to? Si Martin, yan, si Martin, si Edong, yan, at saka si Ramon. Yun din, magandang umaga sa iyo, Irene, yan. Salamat sa patuloy na inyong pagtangkilik at tayo po ay patuloy na mag-aaral sa umagang ito. Yan. Balikan po natin yung ating pag-aaralan sa Mark chapter 9 verse 11 to 13. Ano lang po to? Tatlong ano lang po. Ay, pati ilong po. Tatlong verse. At tignan po natin kung ano ang gustong ipakita ng ating Panginoon sa atin dito po sa ating pag-aaralan. Sabi po dito, kung meron na po kayong mga Bible, sabi po dito sa Mark chapter 9 verse 11 to 13 ay ganito. Babasahin ko po sa English at basahin niyo po sa anumang version na meron kayo. At kung wala man lang kayong Bible, ay makinig na lang po tayo sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam po. Excuse me po. Makitiin lang po. Yan. Sabi dito, verse 11, when they asked him, why do teachers of religious law insist that Elijah must come before the Messiah comes? Jesus responded, Elijah is indeed coming first to get everything ready. Yet, why do the scriptures say that the Son of Man must suffer greatly and be treated with utter contempt? But I tell you, sabi niya ganon, sabi ni Jesus, Elijah has already come, and they choose to abuse him, just as the scripture predicted. Yan.
Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Pagkatapos po nila doon sa 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 pagbaba po nila ng bundok mula doon sa bundok ng Tabor ay pinag-uusapan nila si Elijah kasi naalala nila yung nakasulat sa scriptures. Bakit po? Kasi po nga, yun, nagkaroon ng transfiguration, si Jesus, nagbago ang anyo, naging maputing-maputi ang kanyang damit, tapos biglang kumarap sa kanya si Elijah at saka si Moses. O si Moses at si Elijah. Ngayon, naalala nila ngayon, habang sila'y bumababa na, matapos sabihan ni Jesus na, huwag niyo munang sabihin itong mga bagay na to, hanggat hindi ako nabubuhay na maguli. Yan. So na ibang usapan, napunta kay Elijah. Ngayon, sabi ng mga alagad, ganito, bakit sinasabi ng mga teachers of religious law na si Elijah ay darating bago ang Messiah. Dumating ang Messiah. Yan. Yan po yung tanong ng mga alagad. Tingnan po natin ang sagot ng ating Panginoon. Yan. Jesus responded, Elijah is indeed coming first to get everything ready. Yet why do the scriptures say that the Son of Man must suffer greatly and be treated with other contempt? Yan. Tingnan po natin. Sabi nga dito, why do scribes says, bakit ang mga teacher of the law ay nagsasabi na si Elijah ay dadating bago ang Mesiyas? Alam niyo po, ito yung maliwanag na isinulat o nasabi sa Bible doon po sa Malakias, sa Book of Malachi, chapter 4, verses 5 and 6. Diyan po nanggaling yung kanilang pag-uusap. Diyan po yung basis ng kanilang pag-uusap. Tignan niyo po yung mga alagad. Bagamat unschooled sila, pero naaalala nila yung mga itinuturo ng mga kanilang habang sila nagbabasa ng scriptures saan? Sa synagogue. Yan. Kaya lang nga, dito kay Jesus, ipinapaliwanag niya mismo ang puso nung binabasa nila. Dito po yung paliwanag. Kaya nga ngayon nagkaroon ng discussion patungkol kay Elijah na nakasulat na si Elijah ay darating mauuna kesa sa Messiah. Yan. Pero sabi niya dito, totoo yan dahil nakasulat yan sa scriptures. Sabi dito, ano pong sinasabi sa Malakias, sa Malachi chapter 4 verse 5 and 6? Look, sabing ganon. Sino nagsasalita dito? Ang Diyos Ama sa pamagitan ni Propeta Malachi. Malachi. Yan. Ang sabi dito, look, I am sending the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord arrives. Ano po yung great and dreadful day? Yan po yung sinasabi sa Revelation, yung second coming ng ating Panginoong Jesus. Great and dreadful day. Yung pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, nangangaral siya nung panahon na yun, nang sabi niya dito sa verse 6, His preaching will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of their children to their father. Yan po ang pangangaral na binigay ni Elijah, na ang ama ay tumitingin ulit sa puso ng mga anak, at ganun din ang mga anak ay titingin ulit sa puso ng ama. Ibig sabihin, ang sinasabi po ng ating Panginoong Hesus dito ay yung pag-ibig ng Ama sa lahat ng tao.
at yung mga taong yan ay lalapit sa Ama at at yung kanilang puso ay iaayos din nila sa Ama. Merong pagkakaroon ng reconciliation. Yan. Reconciliation. Yung bang kunyari, ako at yung anak kong isa, nagkaroon kami ng hindi maayos na pagkakaunawaan. No? Nagkaroon siya ng maling desisyon sa aking sa laban sa aking prinsipyo, nagkaroon kami ng paghihiwalay ng landas. So doon nangyari na lumakad siya ng sarili niya at namuhay ng sarili niya labas sa aking pangangalaga. Ano po yan? Yan po yung mga kunyari mga teenager, yan. Mga teenager na ang pakiramdam nila ay sila ay sinasakal doon sa loob ng bahay. Maraming rules and regulations sa loob ng bahay na nakakasakal sa kanila at ang gusto nila ay maging malaya. Gawin nila ang gusto nila. Yan. So hanggang sa isang sitwasyon ay nagkaroon nga ng isang hindi magandang at nagdesisyon yung bata. Dahil sa sitwasyon na yon, napagalitan siya dahil meron siyang ginawang hindi maganda, lumabas ng bahay, nag-stow away. Yan. O di kaya bumarkada at hindi na masyadong nagtitigil ng bahay at nagbabarkada. Yan. Yan po yung istorya. Ngayon, yung pong pangangaral ni Elijah doon sa Old Testament ay inahambing sa ating Diyos at sa tao. Sa Diyos at sa tao na nagkahiwalay ng landas dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Ngayon, yung pangangaral ni Elijah ay ibabalik niya yung puso ng Ama sa mga anak. Yun ang sinabi ng Diyos. Siya mismo ang magbabalik ng kanyang puso sa kanyang mga anak na nawalay sa kanya. At siya rin ang aayos ng sitwasyon para makabalik ang mga anak sa puso ng Ama. So, there should be ay magkakaroon ng reconciliation. Yan po yung mensahe ni Elijah. At yan po yung sinasabi na ang si Elijah ay darating bago ang Mesiyas. Bakit po? Kasi nga, tingnan niyo po sabi niya dito, kung si Elijah kung si Jesus ay si Elijah, nasaan si Elijah? Yan po, yan. Yan po isang tanong nila. Kung si Jesus ay si Elijah, nasaan si Elijah? Kung si Jesus ang Mesaya, nasaan si Elijah? Yan. Yan po yung isang katanungan. Kaya nga sabi dito, piniliwanag ni Jesus na si Elijah ay talagang dadating ng mauna. Mauna doon sa great and dreadful day na yan. Pero, bakit? Kailangan matupad yung mga nakasulat. Matupad yung nakasulat sa Biblia. Ano po yun? Yung binasa nating Malakay chapter 4, verse 5 to 6. At sinabi din ng ating Panginoong Hesus na yung mga hula patungkol kay Elijah sa kanyang pagdating ay meron din kinalaman doon sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Hindi doon sa una. Bakit? Yung una ay yung dumating siya bilang isang tao. Pinanganak siya, nabuhay, lumaki, naging mabuting anak, mabuting bata, mabuting binatilyo,
hanggang sa isang maging mabuting lalaki. Yan. Ganap na mabuting lalaki. Kaya nga sabi sa Bible sa at kung titingnan po natin sa sa Matthew, Jesus grew up in the favor of God and in the favor of men. So, ibig sabihin, ibig sabihin ng favor of men? Nagiliw yung mga tao sa kanya. At merong may pita, merong ganun. So, yon. Ngayon, alam din, at pinaliwanag din ng ating Panginoon na dadating sila si Elijah. At sino? Si Moses. Yung transfiguration na yun ay mangyayari doon sa Revelation chapter 11 verse 12 and 13. Yung dalawang testigo, 2 witnesses in the person of Elijah and Moses. Kaya yan po yan. Yan po yun. Kailan mangyayari yan? Bago mangyari yung great day. Yung sinasabi po sa pangalan to, sa Joel chapter 2. Yan. Joel chapter 2. Basahin po natin. Doon sa great day. Yung great day na yun, yung sinasabi sa Joel chapter 2. Yung sinasabi sa Revelation. Alin po yun? Yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Yung second coming ng ating Panginoon. Pero tinanong din ng ating Panginoong Jesus. Ano po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus? Bakit isinulat din ang patungkol sa anak ng Diyos na siya ay magdurusa? He will suffer. Ano po? Saan po yun? Saan po sinabi yun? Sa verse 12, sinabi dito, Elijah is indeed coming first to get everything ready. Yet, sabi ganon, why do the scriptures say that the Son of Man must suffer greatly and be treated with contempt? Kanina ko pa iniisip ko ano ibig sabihin ng contempt na yan. Naalala ko kasi nung nasa husgado ko, pagka meron kang ginawang hindi maganda sa loob ng husgado, meron kang ng contempt. Tawag contempt of God. Parang walang paggalang. Yun pala, walang paggalang. Anumang ugali mo na walang paggalang sa authority, ay yun ay contempt. Yan. Ano ginawa sa kanya? Nilapastangan, yung paglalapastangan sa husgado. Yan. Nilapastangan siya, contempt, at pinagdusa. So, yan po yun. Yan po yung sinasabi ni Jesus na bakit isinulat din sa scriptures na magdurusa ang anak ng tao at siya ay lalapastanganin. Yan. Yun, tanong po niya sa mga excuse me po. Storbo to. Tanong po niyan sa mga alagad. How is it written concerning the Son of Man that He must suffer? So, tinignan nila yung binuksan po ni Jesus yung dalawang pagdating niya. The first and the second coming. Ano yung una? Yung pagdating niya physically. Hanggang sa siya ay mamatay sa krus at umakyat sa langit. Yan yung unang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Na sinabi na kailangan siyang magdusa sa hirap at lapastanganin to the extent of dying on the cross. Yan. Sinabi niya, tignan nyo rin, hindi lang si Elijah, kundi tignan nyo rin yung nakasulat tungkol sa pagdurusa ng anak ng tao. Tignan nyo rin. Unawain nyo rin. Ano ang dahilan bakit kailangan magdusa at mamatay ang anak ng tao? Yan po yung pinakikita
ipinapaliwanag ng ating Panginoong Hesus doon sa mga alagad ang importansya ng mga pangyayari at ano ang purpose ng mga pangyayari. Pero sabi nga ni Jesus, "But I say to you, Elijah has come, has already come." Yan. Yun po yung bandang huli doon sa 13. Sabi niya dito, "But I tell you, Elijah has already come." Anong ginawa po nila? "And they choose to abuse him just as the scripture predicted." Sino po ba yung Elijah sinasabi nilang yon? While it is true, sabi niya, dahil kahit na totoo ang sinabi na si Elijah ay dadating bago doon sa pagdating, sa ikalawang pagdating ni Jesus, ay nangyari na dumating si Elijah. At dumating siya sa katauhan ni John the Baptist. Yan. Pero hindi siya reincarnation ni John the Baptist, kundi ibang tao si John the Baptist, pero lumalakad siya doon sa pagkakatawag ni Elijah. Doon sa ano ang ministry ni Elijah. Ano po yung ministry ni Elijah? Preparing the way for the coming of Christ. Ano po ginawa ni John the Baptist? Di ba nangaral siya ng repentance? Nangaral siya ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ano po yung ibig sabihin? Inihahanda niya yung daan ng pagdaraanan ng ating Panginoon Jesus. Preparing the way. Si Elijah ay katipo o picture ni si John the Baptist ay katipo o picture ni Elijah. Ang kanyang ginawa, yung ministry niya ay katulad din ng ministry ni Elijah at umikilos siya sa kapangyarihan ng Espiritu na katulad ng ginawa ni Elijah. Kaya nga titignan po natin at patuloy nating unawain na sinasabi dito na kailangan maunawaan natin. Kaya nga yung mga mensaheng naririnig natin ng mga evangelist o mga nangangaral sa radyo, sa TV, na TV evangelist, ngayon, niyahanda nila yung daan para makalapit ang tao sa Diyos. Yan. At ganun din ang ginagawa natin sa ating morning devotion na inihahanda natin yung dadaanan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat tao. Paano natin ihahanda? Yan. Paano natin ihahanda? Magandang umaga sa iyo, Kuya Oka. Yan. Paano natin ihahanda? Sa pamamagitan ng patuloy na mag-share, paghahayag ng kabutihan ng Diyos. Paghahayag ng kabutihan ng Diyos. Ano yung kabutihan ng Diyos? Yung gospel of salvation. Yung sinasabi sa John chapter 3 verse 16. Yan po yung imbitasyon. Imbitasyon na ang tao ay merong pupuntahan. Yung that the world will come to perish. The world will come to perish. But for those who accepted Jesus Christ and believe in Him, they will not perish and have eternal life. Yan po yan. Yan po yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Bakit? Merong dreadful day. Merong dreadful day talagang dadating. At ano po yun? Yan po yung sinasabing last judgment, the white throne judgment. At doon,
doon lahat ng tao ay haharap sa Diyos. Doon yung bubuklatin yung aklat ng buhay. At doon, bawat isa ay huhusgahan, hahatulan ayon sa kanyang mga ginawa. Ayon sa kanyang mga sinabi, ayon sa kanyang mga inisip, ayon sa kanya. Kaya nga, patuloy na ipinapahayag na ang salita ng Diyos upang magkaroon ng una, pagbabalik ng puso ng ama sa anak at pagbabalik ng puso ng anak sa ama. Reconciliation. Pangalawa, dahil nabalik na ang relasyon ng mag-ama, patuloy na tuturuan ng ama ang anak na sumunod sa kanya. At yung anak naman ay magpapakumbaba at tatanggapin yung mga instruction ng anak ng ama upang maranasan niya ang isang buhay na ganap at kaayaan. At doon magkakaroon ng pagbabago. Pagbabago. Transformation. Alam nyo, maraming nagsasabi, maraming may gusto ng transformation. Pagbabago. Maraming sumisigaw ng pagbabago. Alam niyo yung mga nagrarally sa labas, ano yung sinisigaw nila? Pagbabago. Pero ang tanong, yung kanilang sinisigaw ng pagbabago, meron ba sila sa kanilang mga buhay? Para sumigaw ng pagbabago, kailangan meron pagbabago sa buhay mo. Dapat, kung ikaw sumisigaw ng pagbabago, kaiba ka doon sa mga sinisigawan mo, sa binibigyan mo ng babala. Dapat kaiba ka. Katulad nito, si John the Baptist. Kaya nga, tinrato siyang hindi maganda. Paano siyang tinratong hindi maganda? O, di ba? Si Herod, yung Haring Herod. Di ba? Laging pinagsasabihan ni John the Baptist yan na mali yung ginawa mong kinuha mong asawa, yung asawa ng may asawa. Yan. Yan, makinig po tayo mga yan. Mali po yung kukunin mo yung asawa ng may asawa. At dito sa atin, may kaparusahan po yan. At ano po yan? Yan po ay labag doon sa isa sa mga 10 utos. Do not covet your neighbor's wife. Kaya sinasabihan ni John the Baptist, seeking Herod. Pero anong nangyari? Ipinakulong siya. Pinahirapan siya sa loob ng kulungan at ibinilanggo doon hanggang sa siya ay ipapatay nung asawa ni Herod sa pamagitan nung paghiling ng kanyang anak na si Herodias. So nakita po natin na sabi dito, sinabi ni Jesus na siya ay tatratuhin din o aabusuhin din at pahihirapan. Ganun po nangyari sa kanya. Ganun din po ang dadaanan natin. Kaya lang, hindi naman ganung degree. Kumbaga, we must also suffer. Saan? Sa ating mga Kaya nga sabi nga nung nakaraan, take up your cross and follow me. Hindi yung cross ni Jesus ang bubuhatin mo, kundi yung cross mo mismo ang bubuhatin mo at lakaran mo yung way of death. Bakit? Dahil pag nagkaroon dinaanan mo yung way of death, there is resurrection. Yan yung buhay na ganap at kaaya-aya. Yan yung buhay na binibigay ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, kailangan nating mamatay sa kasalanan. At ito yung po yung daan para maunawaan natin yung preparation ng daan sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Bakit po? Dalawa yun eh.
Dalawa, great and dreadful day at great day. Bakit po? Yung isa para doon sa lahat ng mapaparusahan at yung isa para doon sa lahat ng tatanggapin sa piling ng Panginoon, piling ng Diyos. Welcome, my faithful servant. Yan po yan eh. Yan po dyan mangyayari yung paghihiwalay ng tupa at kambing. Dyan po mismo sa great day na yan. Na yung dilubyo, yung sinasabing dilubyo na mangyayari sa mundo sa Revelation ay mangyayari. Kaya nga, kung titignan po natin at patuloy natin uunawain yung sinasabi dito, ipiniliwanag ng Panginoon ang importansya niyang pagdating ni Elijah bago do sa great day. At ipinaliwanag din ni Jesus ang na dumating na si Elijah sa katauhan ni John the Baptist ng daladalang ministry, ang daladalang purpose ni John the Baptist ay ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. So, kung paano tayo nagsasalita ngayon, ay inihahanda po natin ang dadaanan ng ating Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa. Kaya kung ang ating mga mahal sa buhay ay patuloy na nagiging magulo o malayo ang buhay sa Panginoon, dapat ibalik natin. Kaya po maganda yung mga programa na inihahanda ng ating gobyerno sa pagbabago. Pero hindi kailangan hindi sapat 'yun na yung mga programa lang, kundi kailangan ng totoong pagbabago ng puso. Transformation begins in the heart of man, so that transformation will be the light. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 5 verse 3 to 12, basahin po natin yun at unawain natin. Yung mula doon sa pagiging aba ng isang tao, dahil siya sa kanyang pagiging aba, poor in spirit, ay kailangan niya ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Tuloy-tuloy po yun hanggang doon sa mga Sermon on the Mount na yan. Hanggang doon sa dahil doon sa naunawaan na nagkaroon na ng totoong transformation, you are now the salt and light of the world. Yan po yung gustong ipakita ng Panginoon sa atin, na ihanda na po natin yung daan para magkaroon ng totoong pagbabago. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong patuloy na pagtuturo sa amin. Salamat, Ama, dahil binuksan mo ang mata ng aming mga isip at puso upang patuloy naming maunawaan ang iyong kalooban para sa amin. Dahil ang nais mo ay maranasan namin ang buhay na ganap at ang kaya-aya sa piling mo. At habang namumuhay kami sa iyong katwiran, ang kalooban mo ang ginagawa namin. Kaya pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin. Dalangin namin at tulungan mo kami. Yes, Lord God. Tulungan mo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na patuloy na maipamuhay ang natutunan naming salita sa umagang ito. At ganoon din, patuloy din namin itinataas din sa iyo ang aming mga kaibigan. Lalo na po yung mga may sakit sa panahon na to. Yan, isa po sa mga kaibigan namin may sakit ay si Pastor Celia, na nakaratay ngayon sa banig ng karamdaman. Ganoon din yung aming mga kaibigan na bagamat nakatayo at gumagawa at kumikilos para sa Panginoon, pero meron pa rin po silang dinadamdam na makaramdaman. Kaya patuloy na kilala mo po ang bawat isang yan. Kilala mo po sila
At patuloy, Lord God, na itinataas namin. And even so, Lord God, yung mga nakikinig at nakasubaybay sa amin ngayon, patuloy namin idinideklara ang kagalingan sa pamagitan ng mga latay at sugat ng aming Panginoon. Dahil sinabi mo sa iyong salita, inalis mo na, inalayo mo na, winasak mo na ang gawa ng ng kaaway sa aming buhay. At ang nais mo ay maranasan namin ang buhay na ganap at kaya. Kaya masalamat po. Salamat sa kagalingan sa bawat isa na nangangailangan ng kagalingan sa umagang ito. At ganun din, patuloy din namin itinataas sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Lord, Ama, patuloy na ikaw po ang gumawa at kumilos sa puso ng bawat Pilipino. Mula po sa aming presidente hanggang sa pinakabatang Pilipino. Batang Pilipino. Hiling namin na patuloy na buksan mo ang mata ng kanilang mga puso at isipan upang patuloy nilang maunawaan ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo na gayon na lamang. At ganun din, maintindihan nila ang prinsipyong gusto mong ituro sa bawat isa sa amin upang sa aming pagsunod sa mga prinsipyong yan ay makapamuhay kami ng maayos. Maayos, tahimik, may kabanalan, sagana, at puno ng kagalakan. Salamat po, Panginoon, dahil mayroon kang magandang plano sa bawat isa. At patuloy, Ama, na ang kalooban mo ay hindi mapahamak ang bawat isa, kundi ang lahat ay magbalik loob sa iyo. Kaya, Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka, tinataas namin ang aming bansang Pilipinas. Mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakabatang Pilipino. Ganon din, patuloy din namin tinataas ang lahat ng mga namumuno sa aming bansa. Mula sa aming Presidente, yes, Vice President, Senators, Congressman, yung mga nasa judiciary, yung mga nasa local governments, yan. Patuloy namin itinataas sila. Down to the lowest position, barangay captain. Salamat po, Ama, dahil ikaw po ang kikilos sa kanilang mga buhay, kasama ang kanilang mga kagawad at lahat ng lingkod sa kanilang lugar. Patuloy, Ama, na itinataas namin sila sa iyo. Ipuin mo rin po sila. Ikaw rin po ang gumawa sa kanilang mga buhay na maunawaan din nila ang pag-ibig mo, ang prinsipyo mo, upang patuloy na magamit nila ito sa kanilang paglilingkod. Upang patuloy na ang bansang Pilipinas ay magkaroon ng totoong pagkakaisa, totoong pagbabago. At sinabi mo sa iyong salita, kung ang lahat ng mga taong tinawag mo sa iyong pangalan ay magpapakumbaba, sino po yung mga tinawag mo? Yung lahat ng mga lumapit sa iyo at nagpakumbaba sa iyo. Na sila'y patuloy na lalapit at magpapakumbaba. Hahanapin ang iyong mukha. Tatalikuran ang kanilang mga masasamang gawi. Lalapit sa iyo, magpapakumbaba. Hihingi ng tawad. Pakikinggan mo ang aming mga panalangin. At ikaw mismo ang gagawa at kikilos upang aming bansa ay maging maayos. Upang aming bansa ay makalaya sa lahat ng sumpa ng kasalanan. Upang aming bansa ay maging totoong bansang tinawag mo. At ganoon din, bansang patuloy na magpapatotoo ng iyong kabutihan. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Patuloy din na itinataas din namin ang iyong bansang Israel, na patuloy na ang pagkalinga mo sa kanila ay gayon na lamang. Kaya, Ama, patuloy na itinataas namin ang bayan ng Jerusalem, na patuloy na makita nila at maunawaan nila ang tunay na kapayapaan na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus.
Ama, salamat po. Salamat sa gagawin pa sa buhay ng bawat isa. Alam mo ang struggles ng bawat isa. Lord, hindi po maikli ang iyong kamay para abutin ang bawat isa. At patuloy, Ama, na idinideklara namin na ikaw ang mabuti, ikaw ang Diyos na naghahari sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama. Itong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yan. So, maraming salamat po. Ay, magandang umaga po sa iyo, Ate Yuling, Ate Huling. Yan. At kamusta po sa mga inyong mga anak? Genesis at saka doon sa isa. Inyong mga apo. At ganun din sa inyong mga kapatiran dyan sa San Juan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. At patuloy na nagpapasalamat po ako sa inyo sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating gawain. Patuloy nating ipanalangin na ang gawain ito ay manatili at patuloy na maging daan para magbukas ng puso at isipan, magbukas ng mata at ng puso upang patuloy nilang maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. At ganoon din, patuloy po nating i-like yung ating Facebook page at i-share din yung ating mga videos sa ating mga mahal sa buhay upang sila rin ay patuloy nilang maunawaan ang salita ng Diyos, ang kalooban ng ating Panginoon. Ganun din, ito pong ating broadcast ay simulcast po sa YouTube. Kung kayo po may mga YouTube at sumusubaybay kayo sa YouTube, hanapin niyo po yung Pugs Channel, Pugs Family Channel sa ating YouTube. At ganun din, i-like niyo po. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe niyo po. Ganun din, i-hit niyo po yung bell dyan. Merong bell na nandyan na kulay pula para sa susunod na aming pagbubukas ng programa, meron kaagad po kayong abiso. Yan. So, maraming salamat po. Hanggang bukas po muli. Bukas po ang inyong pong mga kasama ay si Pastora Tess. Hanggang Biyernes, si Noriel, Sabado at Linggo. At ako po, Lunes hanggang Miyerkules. Dito lang po, sa buwan ng Agosto. Pag naglipat ng buwan ulit, lipat naman. Ako po 2 araw, si Pastora Tess 3 araw, at mananatiling 2 araw po si Noriel. So, ayan po, maraming salamat po sa bawat isa. Ito po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na patuloy na nagsasabing ang Diyos natin ay mabuti. Mahal niya po tayong lahat at hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Ano man ang sinimulan niya sa ating buhay ay tatapusin niya po hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Jesus. Magandang umaga po sa bawat isa. Bye-bye. Hanggang bukas po.